Mabundok, malawak, at may puti ring buhangin. Tila malaki ang potensyal ng Carabao Island na maging susunod na island paradise. Pero may nagdududa sa kakayahan ng lokal na pamahalaan na maisulong ang ganitong kalaking ambisyon. Pagdating kasi sa industriya ng turismo, tila hindi pa raw handa ang kanilang isla. Kung ako ang tanungin, marami pa talagang bagay na dapat i-improve ang Carabao Island. Roads, ang tubig, which is ang ibang mga sitios is walang mga tubig. Sa tingin ko, lalo ang tubig ngayon, which is I don't think na ito ang ideal para sa turismo. Sa aming huling gabi sa Carabao Island, naabutan pa namin ang piyesta sa kanilang bayan. Nagmarcha ang mga mutya ng isla, tumatayong simbolo ng ganda at payak ng pamumuhay sa komunidad. Mga simpleng kasiyahang maaring mawala sakaling dumagsa ang mga turista. Tulad na nangyari sa Boracay. Boracay used to be more beautiful. Now, it looks like you never left Metro Manila. Gayunpaman, tila walang makatitinag sa mga hangarin ng kanilang lokal na gobyerno. Siyempre, pag dito kami sa region, kung ang Aklan niya, mayroon silang Boracay, ang Romblon, mayroon rin Carabao. Mga nagtatrabaho ngayon sa Boracay, pwede na hindi na kailangan umalis. Hindi na kailangan umalis. Dito na sila sa isla. Once na nalo natin yung development dito sa Nongsa. Ito ang matamis na pangakong pinangahawakan ng mga tulad ni Randy na dumating ang araw na hindi na niya kailangang umalis pa para kumita. So, mas gusto mo ba na nandito ka palagi? Kung mayroon lang talagang mapagkitaan ako rito, mas gusto ko pa kung dito ako, makikita ko lagi pamilya ko. Madalas nating marinig yan sa mga OFW. Ngunit sa loob lang ng ating bansa, maraming katulad ni Randy na napipilitang mawalay sa pamilya dahil sa hanapbuhay. Maaaring bilang na lang ang araw ng simpleng buhay sa Carabao Island. Simple rin naman ang pangarap ni Randy sa nakatagong bahagi ng Boracay. Mula sa Carabao Island sa Romblon at Boracay Island sa Aklan, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.